Sinasamba ka po namin at pinupuri ka po namin sa isang mapagpalang gabi po sa oras na ito, Lord. Maraming salamat, Lord, na kami po ay inyong ginising mula sa aming pagkatulog. Salamat sa buong araw, Lord, na inyo mo po kaming iniingatan. At sa oras na ito, Lord God, lubos po akong nagpapakumbaba sa aking sarili dahil wala po akong magagawa, Lord, kung wala po kayo. Gamitin mo lang po ako, Lord, bilang daluyan ng iyong pagpapala. At tanging salita mo lamang, Panginoon, ang lumalabas sa aking bibig, O Lord Jesus. Ito man ay rebuke, reproof, encouragement, Panginoon, thank you. Dahil dito, Panginoon, magiging kalakasan po sa bawat isa. I-bless mo po ang BR na ito, Lord, at patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan at sa lahat po na nanghina, palakasin mo po, Panginoon. Sa lahat ng mayroong problema, Lord, magkaroon po ng solusyon. At sa lahat po, Panginoon, na mayroong mga problema, sakit man, physical, emotional, in the name of Jesus. Sa oras na ito, Lord, healing, upon healing, ang ipagkaloob mo po, Panginoon. Hallelujah. At sa mga kapatiran ko nandito, Lord, ipaalala po sa kanila, Panginoon, na hindi po ito aksidente, O God, hallelujah. Isa po itong pagtawag mo, Panginoon, upang dito pa lamang marinig nila ang inyong mga salita. Lord, maraming salamat, hallelujah. Ako, ang inyong ubos na lingkod, nagpapakumbaba po ako, at tanging ikaw lamang ang maitaas at ibaba mo po ako sa pinakamababang level, O Lord Jesus. Maraming salamat, O Lord. Sa iyo lamang ang mataas na papuri sa oras na ito, sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay mga kapatid, hallelujah. The life of holiness, ito po ang ating pag-uralan mga kapatid. Paano ba? Reason why we must study the Bible mga kapatid. Ang Book of Timothy o 2 Timothy chapter 3 verse 16, ito po ay sulat ni Apostol Paul mga kapatid, no, kay Timothy. Dahil nga dito natin mababasa lahat ng mga scripture or lahat ng mga utos sa ating Panginoon, may mga rebuke, reproach, encouragement, no? Minsan na magtaka tayo mga kapatid, bakit kaya ito? Alam ba kaya to ni pastor, di ba? Napag-aralan natin yan kung ano pong irima ng ating Panginoon. Bilang isang mananampalataya, meron talaga tayong basihan, no? Ang salita ng Diyos, ito po ang ating sinusunod. Kaya nga, ang sabi sa praise God, sabi nga doon mga kapatid sa Joshua, 'di ba? Kung alam niyo 'yun mga kapatid, Joshua 1:8 na ang salita ng ito ay inyong ang salita ng ating Panginoon ay wag nating ihiwalay sa ating bibig mga kapatid. At ang sabi pa doon mga kapatid, hallelujah, na pag-aralan natin ito araw at gabi. Bakit? Kasi kung pag-aralan natin dito natin makikita mga kapatid, kung baga instruction sa ating buhay, paano natin i-drive ang buhay natin, or paano natin mga kapatid, hallelujah, gawin o ano ang karapat-dapat, no? Kasi maraming mga tao, hindi nila alam kung anong purpose nila sa mundong ito. Ang akala nila, ang purpose nila ay kain, tulog, trabaho lang mga kapatid. Hindi nila alam kung ano po pala ang purpose na ipinagkaloob ng Diyos sa atin mga kapatid. Kung tayo po, for example, tayo po ay bumili ng mga gamit mga kapatid, ay may instruction po yan mga kapatid, paano gamitin, lalo na't mga bago lang na mga makinarya mga kapatid. Mayroon talaga yung tinatawag na instruction. Paano mo i-off, paano mo din i-on, kung may sira, paano natin iayos. Amen? Kaya sa tao, hallelujah, kung tayo po ay merong sira-sira na, alam po natin kung paano ayusin yung sira mga kapatid, sira na pananampalataya mga kapatid, dahil hindi na po siya naayos. Ayan. Ang sabi nga doon sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Amen? Upang inyong masunod, gawin ang lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, inyong pagginhawain ang inyong lakad. Amen? Pagginhawain ang ating lakad, mga kapatid. Yan po ang sabi ng ating Panginoon sa Joshua 1:8, mga kapatid. Ito po ay utos ng Panginoon kay Joshua. Dahil si Joshua po isa pong bata mga kapatid, no, na napili po kasi namatay si Moises, siya po yung napili ng ating Panginoon na magiging, hallelujah, katulad ni Moises, na maglilid mga kapatid, hallelujah, sa
mga Israelita, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Joshua, hallelujah, sabi niya mga kapatid na ang aklat na ito'y kautusan na huwag ihiwalay sa inyong bibig. At I believe na ang salita ng Diyos mga kapatid, hindi lang po kay Joshua natin maririnig. Kaya, reason why we must study the Bible, number one, it's inspired by God mga kapatid. Amen? Ang salita ng Diyos, ito po'y inspired by God mga kapatid. Kaya sabi sa ating key verse nating binabasa, all scriptures is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, no? Hallelujah. Tinuturuan po tayo dito mga kapatid, paano tayo magiging righteous. Amen. Tinuturuan po tayo dito kung paano natin i-drive yung sarili at buhay natin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya sa mga tao na hindi nila alam mga kapatid, ano ba yung mga salita nila? Kasi nga, namuhay sa mga makamundo, mga kapatid. Pero alam ba natin na itong mundong ito, wala itong halaga, mga kapatid. Yung katawan natin, babalik ito sa albok, mga kapatid. At yung espiritu natin, ayun po ang babalik sa Panginoon. At kung ano po ang ating ginagawa, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, sabi doon, hahatulan po tayo. Kaya merong Bible or merong salita ng Diyos o merong banal na aklat, mga kapatid, para basahin po natin upang mga kapatid matutunan natin ay ito pala ang dapat nating gawin. At ito pala ang kailangan kong gawin. Amen? Hallelujah. Kaya, hallelujah. Reason why we must study the Bible, it is inspired by God, mga kapatid. Amen? Inspired from God, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, tinuturo to sa lahat mga kapatid. And I believe na hindi po sa habang panahon ay meron pong salita ng Diyos mga kapatid. Amen? Hallelujah. Darating na magugutom tayo. I hope na hindi po kayo magugutom dito po sa Pinoy tayo. Dahil araw-araw po tayo nakarinig sa salita ng Diyos. Di ba? Praise God. Ang sabi dito mga kapatid sa 1 Peter. Okay. 2 Peter chapter 1:20-21 mga kapatid. Ang sabi nito, na malaman mo na ito, na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nabuhat sa sariling pagpaliwanag. Okay. Naintindihan po ba natin? Ang sabi ni Peter, mga kapatid, na nalaman mo na ito na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpaliwanag. Amen. Sabi dito sa 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula. Kailanman hindi ang mga tao ay nagsalita, buhat sa Diyos na nag-udyok sa Espiritu Santo. Amen. Lahat ng ginagamit sa ating Panginoon, ito po'y inuudyukan ng Holy Spirit or hallelujah, ng salita ng Diyos upang po sa atin ay ipangaral. Amen. Isa po ako, isa po kayo ngayon na pinapangaralan. Number one, it's inspired by God, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi sa ating scripture, all scripture is given by inspiration. Inspiration to God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness, mga kapatid. Diba? Ang salita ng Diyos mga kapatid, amen? Kaya wala po tayong idagdag dito sa Bible. Kaya ang sabi nga sa Santiago chapter 1 verse 8, kung sino yung nagdagdag, ang sabi ni Apostol Paul, ang taong may sabi doon mga kapatid sa Galatia, hallelujah. Ang sabi sa Galatia mga kapatid, chapter 1 verse 8, ang sabi niya doon, hallelujah. Sabi niya, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Amen? Ang sabi ni Apostol Paul mga kapatid, kahit nga ang anghel mga kapatid, pag mangaral ito pero hindi mula sa Biblia, ipatunglo. Amen? Itakwil mga kapatid. Praise God. Kaya sabi ko nga sa inyo na hindi po basta-basta tayo magdala sa salita ng Diyos, lalo na mga kapatid na, hallelujah, wala po, tinatawag natin, lahat po tayo pinagkalooban ng Panginoon. Pero hindi po lahat mangangaral talaga. Amen?
Hindi po lahat mangangaral. Sa 9, sabi do, ayon sa aming sinasabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino mang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay maitakwil. Praise God. Maitakwil. Praise God. Kung ang sabi ng Panginoon, kailangan tayong makapakabanal. Tapos nangaral sa inyo, ay okay lang yan sis. Gawin mo lang yan sis. Wala naman yung problema. Ayun mga kapatid, dahil ang Biblia, tinuturuan talaga tayo na magpakabanal kayo kasi banal ang tumawag sa atin. Pero once na okay lang yan, wala naman yung problema, okay lang yan gawin. Nasa inyo pa rin yan. Pero sa Bible talaga, ang tinuturo, gagawin mo. Kung hindi mo gagawin, choice mo pa rin yun. Diba? Mangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi nga sa mga kapatid, tinatawag sa James chapter 3 na wag na niyong asamin at mangaral kasi mas mabigat po talaga ang parusa sa isang nagtuturo, mga kapatid. Kaya hindi ka basta-bastang mangaral, no? Hallelujah. Sabi nga doon ni Apostol Santiago na huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalaman tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Lalo na, nangaral. For example, mayroon kayong naririnig ng ngaral. Hoy, kapatid, bawal yan magbisyo. Pero yung nangaral, mga kapatid, nagbibisyo. Saan ba doon, mga kapatid? Siyempre, yung mga nakakikinig, mga kapatid, paano ba tayo susunod kung ang nangaral ay nagbibisyo din, di ba? Di ba? Doon, hindi po siya maganda, mga kapatid. Amen? Reason why we must study the Bible, number 1, it's inspired by God. Amen? And number 2, mga kapatid, it is our spiritual food. Amen? Ang salita ng Panginoon, ito po ay spiritual food natin. Amen? Sabi ko na kanina na ang ating mga physical, pinapakain natin araw-araw, mga kapatid. Pero, hallelujah, ang atin ding spiritual. Sabi nga sa Matthew chapter 4 verse 4, hallelujah, datapwat si Jesus ay sumagot, ang tao hindi nabubuhay, tinapay lamang, bagkus sa salita din ng ating Panginoon. Amen. Yung time na yun nasabi yun ng Lord, bakit? Kasi nga, si Lord na, Diyos na nga mga kapatid, hallelujah, tinitimpa. How much more tayo lang na tao, madali lang tayong matintal, tapos wala tayong pakikinig sa salita ng Diyos, wala tayong prayer mga kapatid. Paano? Di ba? Sabihin na natin, natintal lang ako sister. Yes. Kahit nga man ang ating Panginoon, tinitintal nga sila, natempt na nga mga kapatid, sinisatanas. Grabe talaga to si Dibel, mga kapatid. Kaya, hallelujah, pagdating talaga dito, hallelujah, mga kapatid, mag-ingat tayo na hindi tayo matintal. Sabi nga, datapot siya sumagot at sinabi, nasusulat hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumabas sa bibig ng Diyos. Amen? Hallelujah! Nirebuke niya yung yawa, mga kapatid. At number 5, sabi doon, nang magkagayoy, dinala siya ni Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At ang kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya nagpabilin ay kanyang mga anghel tungkol sa inyo. Alalayan ka. At grabe no, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya sa 7, nasusulat din naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. No? Kahit nga pala ang Diyos ay tinutukso, tayo pa kaya? Wala pa tayo pre-pre, mga kapatid. Wala pa tayong fasting, di ba? Hallelujah. Kaya sa atin, kahit tayo mga tao, sabi na, sister, natental lang ko, sister. Bakit? Dumaan kasi yun si brother ba na macho-macho kasi yun talaga yung mga babae, mga kapatid, pagdating sa macho ba, matintal. Ay, ganun talaga mga kapatid, no? Kaya, minsan, kahit may asawa na, natental pa rin tayo. Kaya, aware po, mga kapatid, no? Marami pong mga tao na matintal talaga. Okay, kasi nga, pati ang Diyos ni mga kapatid, natental, diba? Pero hindi siya natental dito kasi na-rebuke siya. Kung may temptation, ang gawin po natin, rebuke natin. In the name of Jesus, no? Hallelujah. 2-3 beses po, tinitintal ang ating Panginoon. But, ang sabi ng Diyos, mga kapatid, pahawa Satanas. Amen? Kaya sa atin din po natin, wag nating entertainin ang mga temptation. Amen? Lalo na, dito talaga sa imo, may asawa kayo sa Pilipinas. Tapos dito, entertain pa kayo ng iba. Siyempre,
may posibilidad mga kapatid na magkahulugan ng iyong loob. At pagkahulog na sa inyong loob ay meron na kayong feelings. Sabi na mga kapatid, parang mas mahal na kita kaysa noon. Parang mahal ko na siya. Parang hindi ko na mahal asawa ko. 'Di ba? Nandoon na yung ipinagpalit, yung inyong pamilya at sa bago. 'Di ba? Yan po mga kapatid, temptation. Temptation po yan. Kaya may salita ng Diyos na mai-rebuke po tayo. Amen? Okay, ang sabi dito, reason why we must study the Word of God o reason why we must study the Bible, number one, it's inspired by God, and number two, it's our spiritual food, mga kapatid. Amen? And number three, it's give an internal life. Ang salita daw ng Panginoon, mga kapatid, amen, hallelujah, ito daw ay nagbibigay ng, hallelujah, tinatawag na internal life, no? Internal life. Sabi nga doon sa John chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo ang mga nakasulat sapagkat inisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siya'y nangangagpatotoo tungkol sa akin. Hallelujah! Praise God! Ang salita daw ng Panginoon, mga kapatid, saliksikin ninyo. Amen? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat inisip ninyo na ang mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Amen? Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mayroon tayong buhay, internal life, mga kapatid. Kaya nga, ang salita ng Diyos, inspired to us. Na-inspired tayo. Kaya sabi nga, all scripture is given by inspiration of God. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Nakoreksyonan ta, pero huwag tayong magalit pag nakoreksyonan tayo. Kung natamaan man tayo, sabihin mo pa, hindi ko naman to kilala, Sister Jenny, but para sa akin yung salita. Yun po ang nagrima ngayon sa atin. Pag ang rima, mga kapatid, na pag-aralan po natin yan, salita yan na unspoken na hindi namin yan pinag-aralan pero lumabas sa bibig. Ibig sabihin, yun po ay mula sa Diyos, mga kapatid. Napaka-bless natin na isa tayo dyan na pinagsabihan, di ba po? Hallelujah! Kaya sabi dito, mga kapatid, hallelujah, ang salita ng Diyos ay give an internal life. Lahat naman ay gusto natin magkaroon tayo ng internal life, mga kapatid. Kaya mag-aral tayo, mag-aral ng mag-aral at magsaliksik tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil po ang salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, hallelujah, para mga kapatid magawa natin yung karapat-dapat na gawin natin para sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga sa John, mga kapatid, dyan sa Bible ninyo, hallelujah, ano daw? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Tinuturuan talaga tayo, mga kapatid. Kaya bawat mga pastors, iwan ko sa inyo kung kayo po ba'y pinagbawalan na magbasa ng Bible, pero sa amin talaga, mula nung bata pa talaga ako, tinuturo talaga na magbasa kayo ng Biblia. Amen? Magbasa talaga kayo ng Biblia. Bakit kaya? Minsan, mga kapatid, dati yung Bible ko kasi nawala yung kung isa lang kasi yung Bible, New Testament ka lang, hindi yan matatawag na Bible. Kasi ang tinatawag kasi na Bible, yung dalawa talaga, may Old and New. Pero dati, mayroon po akong New Testament na Bible, mga kapatid, dahil bata pa kasi ako, nawala, hindi ko na alam. Pero hanggang nag-asawa po ako, laging pinapaulit-ulit sa mama ko, nasaan yung Bible mo hanggang ngayon? Mga kapatid, talagang galit na galit yung papa ko that time, no? Mama ko. Kasi nawala daw, kasi ang Bible daw, importante daw talaga yun. Kasi dati, kumbaga pariwara ba, hindi talaga ako minsan makikinig. Pero salamat naman sa Panginoon at pagpapaluin talaga tayo, talagang makarinig talaga tayo, mga kapatid, at nasabi natin, salamat pala Lord sa pagpapalo mo kasi meron talaga akong katamaran magbasa ng Bible dati. Ay, dati yon. Praise God. Hallelujah. Kaya dito po sa atin, mga kapatid, ang salita pala ng Panginoon, balik na po tayo dito sa number 3, it's give an internal life. Kaya huwag po tayong magsawa, no? Huwag po tayong magsawa na makinig sa salita ng Diyos. Huwag po tayong magsawa, mga kapatid, dahil kung dumating man ang punto na wala na pong mag-word of God, hallelujah, Brother Boss, pwede po ba kayong mag-mute? Thank you po at good evening sa'yo. Ay, napaakit ka yata. Hallelujah, praise God. And ganun dito, mga kapatid, ang sabi sa Matthew, okay,
Sa Matthew mga kapatid, ang sabi dito, praise God. Okay? Sa Matthew mga kapatid, ang sabi, basahin natin ha. Matthew chapter 24 verse 12. Okay. Common verse siya mga kapatid, pero babasahin ko lang po. Kahit memorize na nga to mga kapatid. Pero ayaw ko pong babasahin po natin ha. Matthew 24 verse 12 to 13 mga kapatid. Ang sabi nga dito, dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen? Dahil daw mga kapatid, amen. Hallelujah, sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang 13 sabi niya, datapwat ang nagtitiis hanggang sa wakas ay siya lang ang maliligtas. Kaya ang sabi ko kanina, nawa hindi lang po tayo una mainit sa makikinig. Hindi lang po tayo nung una pa lang pagbukas ng Pinoy Tayong gustong-gusto natin na hanggang ngayon nawa continue po natin mga kapatid na mainit pa rin hanggang ngayon mga kapatid. Huwag nating hayaan na dati pa nung una pa lang tayo ay init mga kapatid, nung matagal na hindi na po tayo nag-init kasi wala na tayong gana mga kapatid. Nawa wag nating gawin mga kapatid na ganyan ang mangyari. Wag nating hayaan na mangyari po yan mga kapatid. Amen? And next mga kapatid, hallelujah, sabi nga dito, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Praise God. Maraming mawawala. Siguro meron dito, dati, dami pa dito, nung first time ko nag-preach dito, dami natin. Hindi na yun ang iba, wala na dito. Nang lamig na, mga kapatid, nawa mayroon pang maiwan at nawa wala nang manlamig ngayon, mga kapatid. No? Hallelujah, praise God. Sayang po talaga ang ating buhay na hindi natin alam paano natin gamitin, mga kapatid. Tandaan niyo po, hindi po habang buhay na merong mangwawali, merong mag-word of God. Nawa meron din po kaming maiwan na mga napakagandang tinatawag mga kapatid, spiritual na legacy para sa inyo. At maalala nyo rin po kami na nagtuturo dito mga kapatid. Dahil ito po ay pinaka-importante bilang isang mananampalataya. No? Reason why we must study the Bible. Number 1, it's inspired by God. Number 2, it is our spiritual food. And then number 3, it's give an eternal life. Eternal life kung tayo po nag-ubi sa salita ng Diyos. Okay, number 4 na po tayo mga kapatid. Ang sabi sa number 4, it is an entrance to heaven for those who obey it. No? Ito po pala entrance to heaven for those who obey it mga kapatid. Bakit? Ang sabi kasi sa Matthew, hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay mailigtas mga kapatid. Yun lang ang sumunod mga kapatid. Yun lang ang sumunod sa salita ng Diyos. At ang pinakasakit doon mga kapatid, na ang sabi doon sa 21 o Matthew 7 verse 21, sabi niya dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen? Marami palang magsasabi, yes, marami tayong naririnig ngayon. Marami tayo. Pero mga kapatid, hindi pala lahat ng nagtawag na Panginoon, Panginoon ay makapasok sa langit. Kasi yung iba, sabi nila, hindi na daw sila pupunta sa langit kasi ito daw ang mundo ay gawin daw tong paraiso mga kapatid. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, hallelujah, ang salita ng Diyos, ang sabi niya dito mga kapatid, salita to ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Kundi, mayroon talagang langit mga kapatid. Kaya kung ang paniniwala natin ay nasa lang tayo mga kapatid, kailangan po natin saliksikin natin. At pag-aralan natin ng maigi. At humingi tayo ng Lord, buksan mo po ang natutulog kong isip. Buksan mo po ang aking isip, Lord. Bakit ganito? Kasi ito kasi yung amin talaga. Ganito talaga. No, mga kapatid. Need natin na mag-aral. Kaya nga, reason why we must study the Bible, mga kapatid. Because it is an entrance to heaven for those who obey it, mga kapatid.
Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi sa ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin ng sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nakipaghula kami sa iyong pangalan? At pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Praise God. At ang pinakasakit mga kapatid at maggagayoy ipahayag sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Diba? Ang sakit ma-reject mga kapatid. Amen? Ang sakit ma-reject mga kapatid pagdating sa judgment mga kapatid. Kahit sabihin mo, Lord, gumagawa ako ng mabuti. Kaya nga, sabi kanina sa ating Bible study or preaching ni Sister Rosaline, kanina sa ating dinatawag sa Jacob na hindi po sa mabuting gawa natin tayo'y maligtas mga kapatid. By the grace of the Lord. Ephesians chapter 2 verse 9 to 10 mga kapatid. By the grace of God, tayo po ay naligtas para yung iba, yung mga tao na nasumpungan ang salita ng Diyos, dili magmamataas. Dahil lahat ng ating nagawa mga kapatid, ito ay tinatawag lang po ito na maruming basahan. Yes, for example, leader ako. Hallelujah. Hindi ko yan ipagmamalaki, hindi yan makapagligtas sa atin. Yung pagiging leader mo, praise God, leader ako, maligtas ako. No, mga kapatid. Kailangan pa rin natin obey the word of God. Obey what is the anong gusto ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandment. No? Kung mahal mo ang Panginoon, keep the commandment ng Diyos, mga kapatid. Kung mahal mo ang Panginoon, wag lang tayong, kasi mahal kita, Lord, pero hindi mo naman ginagawa. Diba? Hallelujah. Maraming ganun, mga kapatid, sa literal, no? Mga love life. Lalo na't online. Alam niyo ba mga kapatid, mahilig din magpakunwari itong mga malalakit mababae man. Alam mo, mamimiss talaga kita pag hindi kita makausap ng isang oras kasi bago pa lang kasi. Alam niyo man mga kapatid, pero iwan ko lang kaya. No, kung umabot baka ng tinatawag natin na mahabang iwan ko sa kabila. No? Si Bernadette. Siguro si Bernadette natin hindi tumabot ng 1 month tong relasyon nila. Kasi nga sabi mga kapatid ba nga, ay namimiss kita. If you love me, ako mga kapatid, dati talaga, ito talaga sinasabi ko sa asawa ko, if you love me, keep my commandment. Biblical ka ba? Siyempre naman, keep my commandment. Bawal uminom, bawal ano. Kaya mga kapatid, no, talagang marami pa akong command ba. Sabi niya, ang Panginoon, 10 lang yung commandment, pero ikaw lampas. Hindi naman yun lampas kasi para naman yun sa iyo din ano. Kaya minsan tayo mas marami pa tayong command, no? Kaysa Panginoon kasi ang Panginoon 10 command lang ang ating Panginoon, di ba? Okay, next mga kapatid. John 15. Okay, 15 ba to? Para yung sulat ko mga kapatid, insik ko talaga. Na pati ako mga nalilito ako. Sabi ko kay Pastor, Pastor, basahin mo yung sulat ko Tawa na tuloy Pastor mga kapatid sa akin. Okay, balik na tayo mga kapatid. Okay, sabi dito, it is an entrance to heaven for those who obey it mga kapatid. Amen. Kung tayo po ay gusto natin mga kapatid, ang sabi nga ng salita ng Diyos, hallelujah, John 15:4 to 7, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di nakapagpabunga sa kanyang sariling maliban na nakapagkabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Amen? Ang sabi sa 5, ako ang puno sa ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tunay nga mga kapatid. Kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Dahil lahat ng anong meron sa atin, ito po'y mula sa ating Diyos.
Sa 6, ang sabi niya, kung ang sino mang hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga at natutuyo at mga titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. No? Salita ng Panginoon, mga kapatid. At then, sabi sa 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, hingin nyo ang anuman inyong ibigin at gagawin sa inyo. Wow! Di ba? Kaya manatili kayo. Manatili tayo sa Panginoon, mga kapatid. Meron mang ups and down, yes, natural yan. No? Natural yan. Sa mga, ito po'y process sa atin bilang mananampalataya. Isang process. Pero ang sabi, manatili kayo sa akin. Manatili tayo sa Diyos dahil wala tayong magagawa kung hindi tayo manatili sa Diyos. Kung hiwalay tayo sa Diyos, mga kapatid, wala tayong magagawa. Yung buhay natin, galing ito sa Diyos, mga kapatid. Kaya manatili lang tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos dahil ang sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Amen? With all your heart, mga kapatid. Huwag na po nating, hallelujah, 50-50 ang ating pananampalataya, mga kapatid. Lalo na sa panahon ngayon, hallelujah, na malapit na ang pagbalik ng ating Diyos, mga kapatid. Paano kung tayo po masumpungan, mga kapatid, na nasa sanlibutan, nakipag-ayon sa sanlibutan? Ang sabi ng Diyos, humiwalay kayo sa masama at sumunod kayo sa akin. Pag sinabihan tayo na sumunod tayo sa Kanya, mga kapatid, unti-unti, step by step, mga kapatid, huwag po nating tigasin yung ulo natin. Today is the day of salvation, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa Hallelujah, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, tumiwala ka sa Panginoon mong buong puso mo at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ninyong lakad at kanyang ituro ang inyong landas. Amen? Ituro ng Diyos ang landas natin, mga kapatid, pag once tayo'y sumusunod sa Diyos. At once tayo, mga kapatid, nagtiwala sa ating mahal na Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God! Maraming mga tao na mahilig magtiwala sa kanilang mga jowa. Minsan na hindi na nga nakikinig sa kanilang mga parents. Na kahit sabihin na sa parents, mga kapatid, uy, ako wala akong tiwala talaga sa inyong jowa. Kasi yun, parang yung jowa mo, parang mahilig talaga yung babae. Oh, ako, isa ko niyan, mga kapatid. Pero dahil kay mahal na mahal ko, mga kapatid, sabi ko, siya na talaga ang iibigin ko. Natawa tuloy ako, kapatid, at nagiging testimony ko na lang ngayon. Sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, sumpain ang taong tumiwala sa tao. No? Curse din. Hallelujah. Kaya kayo dyan, kung meron kayong mga Diyo, huwag niyong i-100% ha. Baka mawala kayo dito sa Pinoy tayo, mga kapatid. Dahil sana yun si Mariposa. Sorry Mariposa, pero dalhin ko lang yung pangalan mo kasi baka nawala na si Mariposa. Nawala na yung partner niya. Naghiwalay na pala sila. In Jesus' name, nawa, hindi magka-ganon. Okay. Baka magsabi, mga kapatid, Mariposa, huwag kang manggalit sa akin na example ko lang ito. Okay. Sabi nga dito, curse them. The Lord say, I will put a curse on people who trust in human being. Mga kapatid. Sabi na dito, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang taong tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humiwalay sa Panginoon. No? Sumpain po daw, mga kapatid. Kaya tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart, mga kapatid. Amen? Praise God. Wala naman yata kayo dito. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Okay, nandyan pa ba kayo? Okay, next, mga kapatid. Ang sabi nga dito sa Jeremiah chapter 7. Ayan, Sister Princess, salamat. 7, chapter 17, verse 7, mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon. Amen? At ang pag-asa ay nasa Panginoon. Amen? Mapalad ang taong ang tiwala ay nasa Panginoon. Lord, let your will be done, not my will, Lord. Kung ito mang jowa ko, Panginoon, hindi man kami mag-usap nito, ipagkatiwala mo sa Diyos. Huwag mong i-focus yung sarili mo na bantayan mo yung mga jowa ninyo. Baka nakawin ng iba. Minsan, mga kapatid, no, ganun talaga tayo ba? Advance tayo, pero kung talagang mahal ka niyan, maging loyal tayo. Katulad natin, kung mahal natin ang Panginoon, maging loyal tayo ni Lord. Amen. Huwag po nating bantayan yung mga jowa natin, mga kapatid. Bahala na dyan. Ay, hindi ko talaga ugali magbantay. Bahala na kayo. Kung kayo man ay nagbantay sa mga jowa ninyo,
kung mahal talaga kayo mga kapatid, hindi kayo lokohin. Okay, last na po tayo mga kapatid. It is command of God, mga kapatid. Reason why we must study the Bible, it is command of God, mga kapatid. Command pala ito sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, ito po'y command ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang sabi niya sa Ecclesiastes chapter 2 verse 13 to 14, ang sabi niya dito, mga kapatid, basahin ko po. Hallelujah. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ng narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan sa tao. O, di ba? Command ito ng Diyos, mga kapatid. Na sundin natin lahat ng inuutos. Kaya ito po, mga kapatid, ang sabi nga dito, ito ang buong wakas. Amen. Hallelujah. Having heard everything, I have reached this conclusion. Fear God and keep His commandment because this is the whole duty of man. Diba? Ito pong lahat, buong katungkulan ng tao, mga kapatid. Kaya sabi ko na nga sa inyo, huwag kayong magsawa dahil ito po ang salita ng Diyos na nagmamahal sa atin. Nagkumport sa atin tuwing tayo nasasaktan, tuwing tayo miserable yung buhay natin, may salita ng Diyos na anak, mahal kita, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kung nagkakamali ka man, anak, kahit ikaw pa yung marumi sa tingin mo sa sarili mo, pero para sa Panginoon, precious ka dahil pinili ka at isa ang Pinoy tayo na pinili ng Diyos. Ang sabi sa 14, sapagkat dadalhin na ang Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. No? I-evaluate ng Panginoon, mga kapatid, kung anong gawa natin. Kaya kung gumagawa man tayo ng masama dati, wag na ngayon. For God will evaluate every deed, including every secret thing, whether good or evil, mga kapatid. No? Kaya gawin natin ang pinaka-the best para sa Diyos. At wag na po tayong tinatawag mo, wag na po nating gawin yung hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Because, mga kapatid, God is love us, mga kapatid. Alam nyo ba, bakit ako nagiging boldness na mag-aral sa salita ng Diyos? Hindi ko rin inaasahan, mga kapatid. Isang konting story sa buhay ko, hindi ko talaga pinangarap na mag-Bible school ako, mga kapatid. Pero iwan ko ba bakit ako nagka-interest, mga kapatid? Nung time na ano talaga, na covered ako sa salita ng Diyos. Sabi ko, gusto ko din mag-aral. Kaya mga kapatid, alam nyo ba, nung nag-aral ako, hindi ko pangarap talaga. No, hindi ko talaga pinapangarap na mag-aral ako. Kasi nga, gusto ko talaga ay magiging nurse po ako or teacher talaga ako. Pero iba pala pag ang Diyos, mga kapatid. Nung nag-aral po ako, hindi, talagang mga kapatid, hindi ako masyadong mag-study. Pero pagdating naman sa exam namin, mga kapatid, nakukuha ko naman yung mga sagot. Kaya sabi ng pastor namin, magiging pastora ka talaga. Sabi ko, pastor, wag mo naman akong ipastora. Paano ko ba yung gagawin? Every time, mga kapatid, nakuha ko talaga yung sagot. Sabi ko, merong mali. Minsan, mga kapatid, nagkamali ako ng dalawa. Pero yung mali, mga kapatid, alam nyo ba, ini-studyhan ko, ito pala yung sagot nito. Alam nyo kasi pag mag-aral tayo, mga kapatid, sa Bible, mayroon kaming exam noon, mga kapatid. Yung exam na yun, bago mo makuha yung certificate na yun, mga kapatid. Pag exam mo yan, mga kapatid, ang hirap, 'di ba? No, without hudigo, 'di ba? Pero salamat ako sa Panginoon, mga kapatid, kahit papaano ba, kahit napakahirap na masabi ko talagang gi-guide ako sa ating Panginoon. Dahil kung hindi ako niya gi-guide, mga kapatid, iwan ko kung ano po talaga. Wala talaga kasi wala din sa aking plano talaga, mga kapatid. Sabi ko, ito na talaga, Lord, kung kalooban mo ito, sige, go ahead. Go with the flow na lang din talaga ako. At ngayon nga, mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, hindi ko talaga ito pangarap. Kaya salamat naman sa Panginoon dahil isa itong purpose na makilala ko kayo. Kasi kung hindi din ko kayo makilala, ito kasi talagang purpose ng Panginoon na ma-share ko din po sa inyo, mga kapatid. Kaya nagiging ganito po ako ngayon, naging boldness po ako dahil bago po ako ginamit ng Panginoon, naranasan ko pong maraming pagsubok na daw masabi ko na sarili ko na pinagsisihan ko bakit ako nagiging tao sa mundo. Yes, nandoon na yun, mga kapatid. 2017,
18 mga kapatid, yan pong buhay ko na gusto ko ng magpakamatay mga kapatid. Kaya nga ako ay nung nasa Egypt po ako mga kapatid, nasalinan po ako ng dugo ng 3 bags dahil po, hindi na po ako kumakain. Talagang kumbaga mga kapatid ba, gusto ko ng kitilin yung buhay ko mga kapatid. Kitilin ko na yung buhay ko that time. Kasi talagang sasabi ko sa sarili ko, ang sakit 'pag ikaw po ay naloko mga kapatid. Yung buong tiwala mo ibigay mo sa isang tao. Yes, sabi ko nga, curse din kung tayo'y magtiwala sa tao. Yes, grabe ang tiwala ko sa taong yun. Mahal na mahal ko yun mga kapatid. Nandoon lahat ng tiwala ko. Kahit nga, hindi na ako kaya mga kapatid ang nangyayari sa akin, parang parang pinaparusahan ko yung sarili ko. Yes, pinaparusahan ko yung sarili ko. Hindi ako kumakain. Sabi ng amo ko, "Kumakain ka na." Kasi nandoon kami sa Egypt na time mga kapatid, sabi ko nagsusuka ako, nag-yelo luis na ako mga kapatid. At akala ko doon lang ako mga kapatid, pero talagang binago ako ni Lord. Nung nakalabas ko lang sa hospital, marami na pong pagbabago sa akin. At naka-move on, hindi man automatic naka-move on ako. Unti-unti akong pinapakitaan ng Panginoon ng isang mga panaginip na vision sa buhay ko. Ang sabi ng Panginoon dun sa vision na pinapakita niya sa'kin, isang nakadamit talaga ako ng white dress mga kapatid. At nandoon ako nangaral ako sa salita ng Diyos. Sabi ko, paano ako magagawa ito kung itong vision na ito hanggang mga kapatid na talagang hindi ko inasahan ang mga pangyayari at nakapag-aral ako at ngayon nagiging maayos na po ako. Naging testimony ko po ang mga nakaraan ko po mga kapatid. At nagiging po akong tinatawag na makusgano na kung sa Bisaya pa, nagiging sa Tagalog, kalakasan ko na lahat ng mga pinagdaanan ko mga kapatid. Kung alam nyo lang ako, the best ako pag magmahal ng isang tao mga kapatid. Alam nyo ba, stick to one ako at siya lang ang mahalin ko. Yes, pero nung time na yun mga kapatid, talagang sinubok ako ng ating Panginoon. Dahil sa pag-ibig na yun mga kapatid, ako po'y nadurog mga kapatid. Yes, nadurog ako. Ang akala ko ba na yung taong minamahal mo, hindi ka na, pero pinaglaruan ka lang pala. Grabe ako pag magmahal. Kaya ngayon, hallelujah, salamat sa Panginoon na natagpuan ko na sabi ko nga kanina na curse din ang magtiwala sa isang tao. Kaya ngayon sabi ko, Lord, sa'yo ako magtiwala ng buong puso. Kasi kung magtiwala tayo sa tao mga kapatid, ang sabi doon, curse them. 'Di ba? Maiyak tayo. Dahil sa pag-ibig mga kapatid, sa totoo lang, talagang siguro mamamatay na siguro sana ako ng time. Pero salamat ako sa amo ko na talagang mabait sila sa akin at talagang ako mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, pangalawang buhay ko na, no? Kaya itong pangalawang buhay ko, ialay ko na ito sa Panginoon. Kaya sa inyo din, kung ano man pinagdaanan ninyo, yung buhay ninyo mga kapatid, huwag niyong sayangin sa mga tao na minsan na kayong niloko. Amen? Doon ninyo ilagak ang inyong sarili sa Panginoon. Magpagamit kayo sa Panginoon. Magpagamit kayo. Bakit mga kapatid, kung magpagamit kayo, Panginoon na po ang mag-bless sa inyo at idaan at ihatid kayo mga kapatid sa tamang tao. Amen? Pag maihatid kayo sa tamang tao, doon ninyo ma-realize na totoo pala. Kaya ang last verse natin, seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you mga kapatid. Nung nakapag-commit po ako sa Panginoon, ang sabi ko, Lord, i-commit ko na yung sarili ko sa'yo. Wala na. Yung pagmahal ko sa isang tao na yun mga kapatid, talagang grabe ang kanyang pagsisisi. Pero wala na, hindi ko na feel yung special siya sa akin. Yes, nagbi-video call kami. Makatingin siya sa akin pero wala akong masasabi. Iwan ko, wala na yung kapakiramdam ko na ma-miss ko siya pag hindi ko siya makikita. Mas ma-miss ko pa ang gawain ni Lord pag hindi ako magamit ni Lord. Pero sa sarili, sa dati na ako, talagang grabe ako sa kanya mapatid. Talagang mapagmahal talaga ako. Yes, pinunasan ko pa yun. Yung paa niya mga kapatid, ganun ako magmahal. Ang akala ko ako lang mahal niya eh. Talagang tunay nga mga kapatid. Course din kung tayo po ay ibigay natin buong pag-ibig sa isang tao. Course din para sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos eh, ibigay mo, blessed the man who trusts in the Lord mga kapatid. Sabi niya, mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon lang.
Wala tayong ibang pag-asahan mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Kung inyong mga hinigugma, tandaan niyo mga kapatid, mas labaw ninyong higugma ang salita ng Diyos. Ang Panginoon. Doon ko na-realize mga kapatid na sayang pala yung ibinigay ko na pagkakataon mga kapatid, hallelujah, na inibig ko po yung taong yun ng buo at ginawa ko po siyang espesyal. Kumbaga ginawa ko na po siyang Diyos sa buhay ko mga kapatid. Doon ko napagtanto na hindi pala pwede yun mga kapatid. Kaya praise God sa oras na ito, narito tayo mga kapatid na baguhin natin ang ating mindset ngayon. Kung tayo na nagtiwala ng buong puso sa isang tao, gawin natin na yan. Magtiwala na ako sa'yo. Kasi sasaktan ka niyan. Kung totoo kang mahal ng isang tao, irespeto ka. At kung totoo kang minamahal mga kapatid, ganun din po ang ating Panginoon. Ang Diyos mga kapatid talagang tunay kanya na minamahal mga kapatid. Amen? Tunay tayong minahal ng Diyos mga kapatid. Na kahit man tayo ay makasasala mga kapatid. Amen? Tayo po'y hinibig ng Diyos. Tayo po mga kapatid ay binigyan ng halaga. Tayo po mga kapatid ay binigay niya ang buong buhay niya mga kapatid sa krus, sa Kalbaryo para ka lang maligtas mga kapatid sa mundo ito. Kung nawawag natin ipatigas ang ating mga ulo. Pagdating sa hallelujah, pagdating sa Panginoon, bigyan natin ng halaga bawat salita mga kapatid. Buksan natin ang ating mga puso. Dahil dito mga kapatid, pag binuksan mo ang inyong puso, tinanggap mo ang salita ng Diyos ng doon, hallelujah, ang katagumpayan mga kapatid. At sabi nga, reason why we must study the Bible. It's Bible. And number two, it's our spiritual life. And number three, it's an eternal life. And then, it is important to heaven for just to obey it na. Kaya sa inyo, dahil encourage us. Siguro grabe yung tiwala niyo, grabe yung pag-ibig niyo sa isang mga tao. Hindi naman masama yun. Pero wag naman niyo ibigay katulad sa akin na 100% hindi ako mabuhay kung wala. Dahil nung time na yun mga kapatid, hindi ko pa talaga masyadong kilala ang Diyos. Yes, kilala ko, may pananampalataya ko. Pero ang akala ko mga kapatid, na kung ibigay mo lahat ng tiwala mo sa isang tao, akala mo ibabalik sa iyo yung tiwala, yung halilipang ibig, hindi pala na. Kaya sa atin ngayon, encourage ko kayo, mahalin niyo ang salita. Mahalin niyo ang inyong sarili. Huwag niyong pabayaan. Kasi yung buwan ninyo na namanakit sa inyo, marami yan dito mga kapatid. Marami ditong nagduwa-duwa. Pero ang akala niyo kayo lang, ang akala niyo isa lang yung cellphone, pero habang nag-video call kayo, meron para ibang ka-video call. Kaya i-review niyo mga sarili niyo mga kapatid. Isa po itong paalala sa inyo na mas inuunahin natin ang salita ng Diyos na Lord, magtiwala na ako sa iyo. Amen? Hindi masama magduwa, pero wag nawa ninyong ibigay lahat ng tiwala mga kapatid. Salamat naman sa maraming matitino, pero marami din pong hindi matino mga kapatid. Lalo na't online mga kapatid. Hindi po ako nag-vlog, pero based po sa aking naranasan. Amen? Yes, ako pag magmahal ako, ibibigay ko talaga lahat, pero hindi naman mga kapatid, meron din talagang hindi ibigay. No? Kaya sa inyo, wag din naman pagsabihin ng inyong partner mga kapatid, kasilip-silip, ay wag talaga tayong kasilip mga kapatid. Sabi mo, kasilip ba kasi duwa kita. Ako, i-rebuke nyo na yan mga kapatid. Turuan nyo yung sarili na magkaroon kayo ng boundaries. Bilang magduwa lang kayo, tapos kasilip-silip na mga kapatid, hindi na kayo excited na magkita in personal. Bakit? Masilip-silip na kayo. Nakita na lahat. Kaya, wag nawa nangyari dito sa ay mo or dito sa Pilipinas. Yan po ang nagrima ngayon. Siguro, iwan ko sa inyo kung ano po ang sinisip. Kaya, sigurihin ang salita ng Diyos. The life of holiness. Magiging huli lang tayo kung tayo po ay nagkakit. Ang bang ubibig ng Diyos. Praise God. Tayo po nanalangin na. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Salamat po sa kanyang pagpamahal, pagpapala at gabi. Hallelujah. Tayo po nanalangin ng kapatid sa isang Praise God. Makapangyarihan ng Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, sa inyong mga salita. Nagpapala po sa aming Panginoon. The holy o the life of holiness, Panginoon.
Lord, hindi po namin ito magagawa, Lord, maging huli kami. Pero turuan mo po kami, Lord God. Turuan mo po kami, Lord, paano namin i-drive ang aming mga sarili. Turuan mo po kami, paano kami magtiwala ng buong puso sa iyo, Panginoon. Turuan mo po kami, Lord, paano kami magmahal sa inyong mga sarili. Ikaw lamang ang Diyos na tunay na nagmahal sa amin, na hindi po kami nabibigay, Panginoon. Nawa, Lord, sa mga lahat na nandito ngayon, God, ituro mo sa kanila, Panginoon, paano ka mahalin, iyong God, paano mag-respond sa inyong calling, Panginoon. Nawa, Lord, hindi na po namin hintayin na mayroon pa pong mga parts sa aming mga katawan na mawala bago po namin mapagtanto, hallelujah, ang iyong calling sa amin. I-bless mo po ang VR nito, Lord, mula sa aming EP. Hallelujah, i-bless mo din po, Lord, ang aming owner na si Clay Apprentice. Patuloy mo din po siya, Lord, na ingatan, palaguin ang kanyang pananampalataya. Ganun din po kay Sis Yasi, Sis Kimmy, Sister Midi, Lord, Sister Love Me, Brother Booth. Ganun din po, Lord God, hallelujah. Sa mga kapatiran namin na hindi ko na po mababanggit ang kanilang mga pangalan. Brother Admin Misuko, hallelujah. Ganun din po, Lord, kay Brother Dean. Pagpalain mo, Lord, ang aking mga kapatid na ito. Hallelujah. Huwag mo silang hayaan, Panginoon, na malayo po sila sa iyo, Lord Jesus. Lord, hawakan mo po sila, Panginoon. At huwag na huwag mong hayaan, O God, na sila po, O Lord God, ay nakawin ng kaaway, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na ang buhay namin dito ay temporal lang po, Panginoon. Ang pinaka-the best na kahit temporal pa ang aming buhay, ginawa namin na makapagpaglingkod sa iyo, Panginoon, ng buong puso, buong kaluluwa, Panginoon. Turuan mo po kami, Lord, na hindi po kami mapagod, Panginoon. Bigyan mo po kami ng Espiritu, Lord, na matutong mag-aral ng iyong salita. Saliksikin ang bawat salita, Panginoon. At turuan mo din po kami, Lord God, na hallelujah, lahat ng salita mo, Panginoon, ay titimo sa aming mga puso. I-bless mo, i-bless mo rin, Lord, hallelujah, ang BR na ito. At magpadala pa po kayo ng marami pang kaluluwa, Lord Jesus. Upang sa ganun, sila po, Lord God, ay makasama namin. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Nawa, Lord God, wala pong mawala dito, kundi, Lord, madagdagan pa po kami. Maraming salamat sa family Jicap, aming owner na si Sister Jane, aming resident pastor, Pastor Carlo Almira, Sister Tricia, Brother Henry, Sister Midi, Lord God, sa lahat family ng GCAP, O God, na nandito ngayon. Patuloy mo, Lord, na pagpalain ang mga kapatiran kong ito, Lord. Ganun din po, Lord, ang family nandito, Lord God. Hallelujah. Sa mga kapatiran namin, Shadow Witch. Hallelujah. Bless mo po ang kanyang buhay. At ganun din po kay Brother Hero, Lord Jesus. Patuloy mo ding i-bless si Brother Hero. Lord, hallelujah, ilayo mo po, Lord, sa masamang tao, masamang espiritu, Lord God. Patuloy mong i-guide siya, O God, hallelujah, sa tamang daan, O God. Ganun din po kay Sister Ikaw Lang, sapat na, O God, hallelujah, patuloy mong i-bless ang aming kapatid na ito at iingatan mo po sa kanyang trabaho, lalo na sa kanyang amo, Lord God, na magkaroon sila ng magandang komunikasyon. At ganun din po kay BIP at 21, 21, Lord Jesus, hallelujah, i-bless mo po. At ganun din po kay Brother Sunny, Panginoon. Hallelujah, Lord, patuloy mo po silang turuan, patuloy mo po silang idako, Panginoon, sa inyong sa sinsya, O Lord God, nawa, Lord, hindi po sila malayo sa iyo, Panginoon. At magkaroon po sila ng mabibigat at, hallelujah, interest na mag-aaral ng iyong salita. Ganun din po, Lord God, kay Sis May Kylie, hallelujah, at ganun din po, Panginoon, kay, hallelujah, Brother Baba Chalmers, O Lord God. I-bless mo din po siya, Lord. Patuloy mo din po siyang gamitin. O God, hallelujah. At ganun din po kay Admin Jipoy. Lord, nawa gamitin mo din po siya, O God, na maging daluyan ng pagpapala ng kanyang pamilya, O Lord Jesus. Ingatan mo ang mga kapatiran kong ito, Lord God, dahil hindi po ito aksidente na nandito po kami, Panginoon. Kaya, Lord, hallelujah. Lord, ikaw po ang manguna sa bawat mga kapatiran ko na nandito. Huwag mo silang hayaan, Panginoon, na mawala po sila, O Lord God, kundi Lord, bigyan mo po sila ng
Bigyan mo po sila, O Lord God, ng kalakasan sa tuwing sila po ay nanghihina, Panginoon. Bigyan mo po sila ng wisdom nga nagmula sa iyo at bigyan mo po sila ng pusong mapagmahal ng inyong mga salita, O Lord God, na kahit man, Panginoon, anong mangyari sa mundong ito, mabago man ang kanilang mga diwa, mabago man ang kanilang mga mahal, hindi mabago ang kanilang pagsunod sa iyo, Panginoon. Mas lalo nilang ibigin ang inyong mga salita, O Lord God. Kaya Lord, sa mga kapatiran ko na hindi ko na nakikita dito sa Pinoy Tayo, nawa Lord God, mabalik po sila dito. Si Sister Sweet Kisses, hallelujah. Lord, ikaw din po mag-bless sa kanyang buhay. Hindi ko man siya kilala, but ikaw po ang nakakilala. Lord, itago siya po sa inyong likuran. Lord, nawa Lord, bigyan mo po siya ng ah, kalakasan palagi. Hindi ko po alam kung saan po siya ngayon. Hindi ko po siya nakita mga ilang araw. Nawa Panginoon, makabalik po siya dito sa imo, Panginoon. Gano'n din po, Lord, ang mga pamilya ni Sister ah, Golden Sweet Kisses, O Lord God. Hallelujah. Gano'n din po, Lord, kay Sister Miles at Sister Lynn Ramos at sa lahat na Panginoon na nandito. Nawa, O Lord God, ingatan mo ang mga kapatiran kong ito. Ilayo mo sa mga masamang tao. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito sa inyong napakagandang mensahe, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan mo. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory, mga kapatid, at maraming salamat po. God bless us all.